Yan, magandang araw sa inyo dyan mga paps, mga mams. Ayan, as you can see sa thumbnail natin, for today, gagawa tayo ng modification sa CDI. So, sa lahat ng mga naka-carve dyan mga paps, mga mams, yung tawag sa atin is CDI. Yung sa mga FI naman is ECU. So, yung sa atin is gagawin natin siyang erasing CDI. So, modification po to. So, disclaimer ulit mga paps, mga mams. Ayan, ito po ay DIY. Tsaka, if you do this, you're willing to take the risk. So para sa akin naman mga paps, mga mams, mostly sa lahat ng mga YouTuber dyan na gustong makatipid tsaka gustong mag-modify sa kanilang mga motor at tsaka yung less yung gastos, ito po ay nagkakahalaga lang ng 30 pesos po. 30 pesos lang po to, itong capacitor. So yung capacitor natin is 10,000 microfarad, 25 volts. So yan po yung sasabihin nyo dun. Clip nito wala kasi itong clip, insulated lang to So ganyan yung gagawin natin. So ito yung ikakabit natin dun sa may CDI kasi yung sa CDI mga paps, mga mams, papuntang ignition coil is ganito. So magkakabit yung dalawa, ganyan yung mangyayari. So as much as possible talaga mga paps, mga mams, meron kayong shrinkable tube. Yung sa akin mga paps, mga mams, meron namang shrinkable tube, sobrang laki lang. Wala kasing available na size yung maliit, kaya yung gagamitin na lang natin is electrical tape for safety. Okay lang din naman yung electrical tape, kaso nga lang through time nawawala yung adhesive niya kaya natatanggal. So mas maganda yung shrinkable kasi iinitin mo lang gamit yung lighter, tsaka hihigpit na yun. Hindi na yun mabubuwag, hindi na yun matatanggal ng basta-basta. So temporary mga paps, mga mams, wala tayong ibang makuhang shrinkable tube. So yung gagamitin natin is electrical lang.
sumigpit. Pero kaso nga lang, yan, ayaw, walang hahawak dito guys. Uy, nako, baka, so be careful nga guys ha, sa pag gamit ng soldering iron tsaka lead, baka mapaso kayo. Yan, paalala lang. Yan guys. Yan, so guys, naikabit na natin sa kabila naman. So, yung kagandahan dito mga paps mga mams is pwede natin siyang i-plug and play. So, kasi nga, ito, advisable lang po to sa nangangarera. So, gusto nyo mag-modify, pwede nyo gamitin to sa pagpapangarera. Kasi kapag service lang yung gagamitin nyo lang sa paghahatid sundo, nako, mamamatayan kayo nito sa traffic. Gusto kasi nyo nito is talagang birit lang ng birit. Yung naka-full throttle talaga eh. So, advisable talaga to sa mga gustong mangarera. Yun, maganda po to. Pero kapag gagamitin nyo lang sa service guys, yung paghahatid sundo, nako, mukhang magiging sanhi pa to ng pagkakamatay ng engine nyo sa traffic area. Pag nasa traffic na lugar, baka may possibility na mamatayan kayo ng makina. So, for racing talaga to eh. Mostly sa mga kaibigan ko, ganito yung ginagawa nila, lalong-lalo na kapag nagda-drag race. Kaya din itong palakasin lahat ng mga yung pang China. So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung before at after ng pagkakabit natin. So, yan na po. Ikabit na natin. So, yung gagawin natin is babalutin natin ng electrical tape para mas maging safe to dito. Yan. So, ito na po mga paps mga mams. Ito na yung finished product natin, yung capacitor 10,000 microfarad 25 volts. Yan, tinakpan na natin ng electrical tape. Itong dito. Tapos yung sa dulo naman is yung male tsaka female. Yan po. So yung gagawin natin is tatanggalin po natin to. Yung batok. Kasi dyan po nakalagay. So gabi ko po siya. Ayan, medyo madilim na po as you can see. Yan, meron pa namang araw pero mas maganda talaga kapag makikita natin yung kaibahan ng spark. Kung ano ba talaga. Kung epektibo nga ba yung stock o itong meron tayong modification na gagawin. So yan nga. Let's remove this. So yan po mga paps. So you can see, wala pa po tayong kinakabit o ano man. So ito, stock pa po to. So titignan natin kung gaano kalakas yung current niya po. Yung kuryente yung binabato niya. Nung stock pa, saka kapag meron na. So, piece of advice lang mga paps mga mams. Wag na wag po tayong hawak sa kahit anong metal part ng motor natin. Lalong-lalo na kapag magte-test tayo kung katulad nito. Yung magta-try tayo kung ano ba yung gaano kalakas yung spark plug natin. So, ayan. So as you can see, I hope you can see talaga mga paps na zoom na natin ang konti. Yan. Try natin ulit. So ganito po yung stock. So focus natin. Tapos titignan natin. So ganun po kalakas. So try naman natin yung kapag lalagyan na natin ng modification, yung capacitor. So, ito po mga paps mga mams yung pagkakabitan natin. So, ito po is voltage voltmeter natin ito mga paps mga mams nakakabit saka sa RPM niya. Kasi may RPM gauge din po yung voltmeter natin nakakabit. So, pinag-isa ko po sila sa dating manual switch ko po na kill switch. So, ayan po. As you can see, zoom lang natin. Ito po dito. Yan po. Diyan po natin ilalagay yung female. So, diyan po natin ilalagay yung female. Yung positive side. So, kabit lang natin. Sensya na mga paps mga mams, medyo maalog. So, yan na nga. So, yan. Temporary lang naman ito mga paps mga mams. Papakita ko lang sa inyo kapag gusto nyo mag-DIY ng racing CDI. So, mabisa rin po ito. Zoom out natin. So, yan. Nakakabit na siya. Yung isa naman, yung isang side, yung negative. Ito pong male naman, yung negative is ikakabit natin dun sa may CDI. So, ito po dito mga paps mga mams, ito po yung konektado sa CDI natin, sa Raider 150. So, yan. Zoom lang natin mga chong. Yan mga paps mga mams. So, kabit lang natin ito dito. Yan. So, plug and play na lang po yan mga paps mga mams. Ito po yung konektado sa CDI natin. So, kapag wala po ito mga paps mga mams, itong kinabit nating capacitor, yan po. Kapag wala po ito, zoom out natin. Kapag wala po ito is, ito pong sa CDI, sirerekta po natin dun sa may ignition coil. Itong konektado sa CDI. So yan na po. Try po natin kung lumakas nga ba yung spark niya. Reminder lang po mga paps mga mams, as much as possible,
Huwag na huwag po natin hawakan talaga. Huwag na huwag talagang hawakan yung metal part ng motor natin. Kasi sobrang lakas nito mga paps mga mams, talagang kahit hindi masyadong dumikit yung palad mo o yung balat mo sa motor, meron ka talagang mafe-feel nito. Yan. So kapag magmo-modify tayo, meron tayong modification na gagawin sa motor natin, syempre, ito yung mabisa. So dati kasi natutunan ko rin to sa mga kaibigan kong nagda-drag race. So try na po natin. So I hope malinaw dyan sa inyo mga paps mga mams. Yan. Try natin. Kita yung spark plug. Ayaw talaga. Wait. Yan. Yan, mas lumakas tapos mas malakas yung tapo niya mga paps mga mams. Yung napansin ko. Yung unang-una ko talagang napansin. Yan. Aray! Wait. Naiinit pa yung makina ko. So yan, try natin ulit. Yun nga. Yan yung kaibahan talaga mga paps mga mams kapag meron ng nakakabit na capacitor, kasi mas pinapalakas niya yung buga ng kuryente. So yun nga, yung negative side naman nito mga paps mga mams, kapag gagamitin nyo lang po siya sa pang service lang, yung paghatid sundo, talagang mamamatayan ka nito sa daan. Kasi gusto niya na laging galit, laging piga ka ng piga. Yung pang racing talaga, yung budget na pambili ng racing CDI, sa halagang 30 pesos lang mga paps mga mams, makakabili ka na nito. Yan. Ito lang po yung hanapin nyo. 10,000 microfarad, 25 volts. Yan po. Capacitor. Bibigyan naman po kayo nito kagad. Yan. So, talagang mabisa to sa kapag nagkakamutihan kayo mga paps mga mams. Try natin ulit. Yan. Kahit sobrang layo ko mga paps mga mams, lakas ng buga niya. So, applicable po to sa lahat ng klase ng motor mga paps mga mams. Kahit China yung motor nyo, kahit ano pa yan. As long as hindi siya FI. Kasi yung sa FI, iba na rin yun mga paps mga mams. ECU yung gamit nila, hindi CDI. Yung sa ECU naman mga paps mga mams, iba rin yun. So, yun na nga. Mas maganda talaga kapag mas pinag-aralan natin to. Yung mga pasikot-sikot ng motor natin. So, I hope meron ako nadagdag na konting kaalaman sa inyo mga paps mga mams, sa mga kamote riders natin dyan. Kapag gusto nyo makipagkarera, so meron na po tayong panlaban. So, aside from ferrite core mga paps mga mams, yung sa atin kasi is naglagay tayo ng ferrite core. Ito po. Dito. Yung iba naman is ground strapping yung ginagawa nila. Yan. Kapag gusto mong mag-ground strapping is talagang lalagyan mo to ng copper. Ito po dito. So, sa ibang vlog na rin po yung ground strapping. So, sa akin yung ferrite core lang yung nilagay ko. So, napaka-effective din naman. As you can see, makikita nyo naman yun sa past vlogs ko talaga mga paps mga mams. Meron naman dun, naka-indicate naman yun kung anong klaseng ferrite core yung nilagay ko. Parang plastic na medyo manipis. Yun po yun. So, hindi lang dito nagkakatalo mga paps mga mams. Meron din kasing sa sprocket size, lalong-lalo na kapag nangangarera. So, ito pong modification natin sa racing CDI mga paps mga mams. Ito po is, na-try ko na po to dati pa. So, I hope mga paps mga mams, meron akong naibahaging kaalaman sa inyo. Yan na nga, hindi na ako magtatagal pa. So, Happy Hearts Day, Happy Valentine's Day sa lahat dyan. Yan, keep on sharing this mga paps mga mams. Wag na wag tayong magsawa sa pagsubaybay sa mga videos ko. Yan, napakalaking thank you sa lahat-lahat na sumusuporta sa channel na to. Yan na nga, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.